Ang binagong buhay, the transformed life. At yan din po, siyempre, inaasahan sa atin ng ating Panginoon na tunay na makikita ang pagbabago sa isang tunay na mananampalataya. So, hindi nga po tayo kagaya nung nakapako katabi ng Panginoong Kristo sa krus. Na yun yung isa, naligtas dahil nanampalataya kay Kristo. Pero hindi na po nakagawa ng kabutihan pa yun, dahil doon na siya namatay sa krus. Doon na binawian ng buhay. Hindi na nga nabautismuhan, hindi na nakapag-church. Pero kung yun ay nakababa pa, hindi siguro ay magiging isang mananampalatayang namumuhay ayon sa inaasahan. Tayo naman, hindi naman tayo nakapako. Tayo naman po ay malaya. Anong makilala natin ng Panginoon? Patuloy ang ating buhay. Kaya tayo po ang may pagkakataon na magpakita ng ating buhay kay Kristo. Yan. So, yan po yung ating outline ngayon na susundin. Ang binagong buhay, may 4 po na topic. Kaugnay sa pangkalahatang pag-uugali, sabihin yung general natin pag-uugali bilang Kristiyano. B, kaugnay sa mga may kapanghalaang pangtao, yung mga authorities in relation to civil authorities, and then kaugnay sa kapwa-tao, yung mga particular po na papagitin doon, and then kaugnay sa mahihina pang kapatiran. So, how do we relate naman sa mga hindi nakakasabay sa pamumuhay Christian? And then yung pamuka sa pananalita, mga bilin ng benediction, next Sunday po yun, sa bahagi ng chapter 15 at chapter 16. Okay? So yun po ang ating tatahakin ngayon. May papakita muna po ako na ilang mga figures. Kung nakikita niyo po yan, ang tawag po dyan ay the there, here path. Ito po ay nakuha ko sa aking online class. Dahil ako po ay nagtitake ng isang masteral class. At nagustuhan ko po yung illustration na yan, na ang ating buhay parang katulad niyan, on a general sense, na tayo ay nagnanais may mapuntahan. Di ba? Meron tayo nais marating sa buhay. Not necessarily lugar, pero yung mga achievements natin gustong marating sa ating buhay. Yun po yung mga there na yan. Yung mga gusto natin mapuntahan. At tayo ngayon, kung nasa saan tayo, yun yung here. Ito ngayon tayo, dito. Kung magstagal, yun doon ang gusto natin mapuntahan. Pwede rin namang lugar talaga, pero primarily, yung mga pangarap natin sa buhay. Pero alam natin na bago tayo makarating doon, may dadaanan tayo. Yun yung path. Okay? So clear po yan. Yung illustration na yan. At yung simpleng makatapos ka sa pag-aaral, maging isa makakuha ka ng ganitong magandang trabaho, yun po yung mga hangarin natin sa buhay. Okay? Ngayon, paano ba natin na-achieve yun? Siyempre, may dadaanan na tayo mga path. Ngayon, ito po yung sabihin natin true time perspective. Kung kaugnay naman sa panahon, yung unang nasa taas, a true time perspective of human history, parang mula po sa kawalang hanggan, tapos nagkaroon ng mga tao, dahil nilikha ng Diyos, yun po yung human history, 4,000 years na, ayon sa Biblia, and then yung muling pagbabalik ni Kristo. Kasi pagbabalik po si Kristo, eternity na ulit. Tapos na human history dito sa mundo. So para magkaroon po tayo ng concept, ano ba ang panahon? Gaano kalawak ang panahon? And then, a true time perspective of your lifespan. Ito, ugnay naman sa ating pamumuhay. Dahil naibili lang po yung ating buhay. So may eternity, then human history, then dumating si Kristo sa history, yung cross. And then somewhere there, sa pagbungan, pauna noon, ay dumating tayo. Ikaw at ako, di ba? So, kung anumang panahon yun, your lifespan. At alam po natin, napaka-ikli din ang ating buhay, And then, yun nga, pagka dumating si Kristo, eternity na. Okay, kung tayo pumanaw na, initayin na rin natin yung araw ng judgment ng Diyos at eternity na rin. So, ganun po ang takbo ng buhay. Nasusundan nyo pa rin? Okay po, Kung nasa saan tayo? Kasunod. Yan. A picture of life from birth to death. Mas focus sa atin. Kailan ka isinilang. And then, siyempre, ang Diyos siyempre nagbigay ng pagkakataon sa atin na tayo mabuhay. And then, mamumuhay tayo. Pero, parang ang kasunod na ng birth ay
death. Diba? Yun yung pangmalakihang event na mangyayari uli sa atin. Kaya may time na kung kailan. Sabi nga natin una-una lang yan. Pero darating tayo. Kaya isip-isipin ko natin, ano ba ang mga magaganap at gusto nating maganap sa nalalabi nating oras o panahon nating buhay. Okay? At para mo mas magkaroon pa ng hindi tayo, karaniwan po, siyempre ang concern natin, pamula sa pagkabata, siyempre mag-schooling, di ba? Mapapag-aralin ng mga bata, and then, maaaring pagkasunod noon, mag-aasawa na din, magkakaroon sa sarili pamilya. Above doon, magkakaroon sa sarili na. So parang sa cycle lang, magkakaroon ng trabaho, and then eventually magre-retire, tatanda na. And then, gano'n pa rin, haharapin pa rin ang kamatayan. Kung mabasa po natin ang Book of Ecclesiastes o mga harap, yun din po ang tinatalakay doon, no? Ano ba ang buhay? At siya nga ay sa simula ay very negative, ano? Walang kabuluhan ng buhay. Sa ilalim ng araw, yun sabi niya. Sabi kapag ang pananaw mula ay dito lang sa lupa, talagang parang nawawala ng meaning ang buhay. Pero eventually, bago siya matapos, pagka ang tingin mo naman ay may kaugnayan sa Diyos, yun po yung lampas sa ilalim ng araw, beyond the sun, dahil kung may kaugnayan sa Diyos, doon nagkakaroon ng meaning ang buhay. So, yan, pinapakita lang po yung mga gusto natin makamit. Ngayon, para sa mga hindi pa mananampalataya, dahil ito tinatalakay natin, no, ay ang pinakamahalaga nila na maabot, makamtan sa buhay nito, bukod doon sa magandang trabaho, kayamanan, mga properties, mga pwedeng makamtan sa buhay nito, yun ipag dito lang, pero ang pinakamahalaga po na makamit ng isang hindi pa mananampalataya ay ang kaligtasan. Yun siya po ay magkaroon ng relasyon, ng tamang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At siyempre, kailangan po niya marinig ang gospel, na ang Ebanghelyo patungkol sa ginawa ni Kristo sa krus, kung ma-encounter niya at sa sumampalataya, ay dahil sa Yesu Kristo po ang siya na pintuan, daan, katotohanan ng buhay para magkaroon ng kaligtasan. Yun po ang pinakamahalagang there ng isang hindi pa mananampalataya. Pero hindi po nila alam yun. Hindi nila recognize na yun ang pinakamahalaga nilang makamit. Kahit naman tayo nun, di ba? Hindi rin natin alam from the start. Pero nung may magbahagi sa atin marahil ng Ebanghelyo, naliwanagan natin, ay bukutin na lang at naibahagi mo sa akin yan. Parang naalala ko po, nasabihin sa akin ng kapatid ko, yung kapapanaw lang. Matagal na rin yun. Para sabi na, Utoy, salamat at binahagi mo sa akin yan. Hindi ko alam yun. Yung ganun na. At siya po ay nagbahagi ng pananampalataya. Yung panahon yun. Dahil pagkatapos mo noon, ang pinakamahalagang gina, yung kamatayan, pero may dalawa pong panitunguhan sa kamatayan, either heaven or hell. Kung ang tao ito ay kahit na si Kristo ay na-encounter niya sa pamamagitan ng pamamahay ng gospel, pero hindi siya pasako, hindi siya sumampalataya, doon pa rin siya sa hell kapag siya ay namatay sa Kristo. Ako niyo ba? Pero kung siya naman, sa maraming instances, siguro mga pagkakataon na binibigay siya ng Panginoon na ma-encounter ang Panginoon sa Kristo sa magitan ng pamamahay ng Ebanghelyo at eventually na nampalataya siya bago siya namatay, yun, parang kagaya nung magnanakaw sa sabi ng Panginoon sa nampalataya, naligtas din kahit for the last minute. At dahil doon, saan lagi siya pupunta? Ganun lang po yun, sinasabi ng Biblia. Wala po pagkita. Wala pong purgatorio silog na tinuturo ang Biblia, na yun po ang na-orient ang maraming Pilipino, So, napakahalaga, na ipaunawa natin, based sa ating mga pinag-aaralan, yung kahalagahan ng kaligtasan, na makamtan ng isang tao. So, ngayon, para po sa atin, ang mga mananampalataya nakamtan na natin ang kaligtasan, at marami pang pagpapala ng Diyos. Saved, set free, forgive of God, all my sins forgiven, saved from the consequence of sin, death, hell, receive the Holy Spirit, reborn as a child of God, born to the new family of God, the church, accredited righteousness through Christ,
citizenship change, now a citizen of heaven, died to this world, war between flesh and spirit begins. May battle po tayo, no? And holiness is expected and is possible. Abundant life begins. Flesh is still alive, no longer a slave to sin. Yan po yung mga katotohanan, no? Merong labanan, may mga lumaya na tayo, pero continuous po yung labanan, no? At patuloy tayo na bumuhay si Kristo ating pundasyon sa buhay ito. Yan po yung mga bagay na ating pinag-aaralan, pinatututunan, no? Pero, hindi pa mga ng palataya tayo po ay haharap din sa kamatayan, no? Ngayon, iba na, siyempre, ang ating pananaw ngayon, no? Kasi may kasiguruhan na tayo sa ating eternity. At dapat po magkaroon yun ng impact sa ating kung paano tayo namumuhay ngayon. Kung ano na ang ating mga pananaw at mga gusto ding makamit pa. Of course, doon pa rin po yung ating mga pangarap, ano, na gusto natin makatapos sa pag-aaral ng ating mga anak, magkaroon ng magandang trabaho, magkaroon ng magandang pamilya, at mga pagmamayani eventually, ano, tama lang, okay lang naman po yun. Pero hindi po lang doon ang buhay natin. No? Alam po natin, may mga bagay na mas higit pa kaysa sa doon. Kasi pareho lang yan ang ninanais sa mga hindi mananampalataya. Di ba? Yung good life dito sa mundo. Which is not necessarily wrong. No? Kaya lang, tayo po itinatawag ng Diyos sa higit na mas pang matagal o pang walang hanggang mga bagay. At yun po yung ano pa ang gagawin natin sa buhay nito para kay Kristo. Kaya meron po tinatawag na transcendent there. No? Yung higit pa sa mga pwede natin ma-achieve dito sa mundo. Na, kumbaga, ang fulfillment talaga ay sa piling na ng Diyos sa langit. Ayun, makapiling na sa heaven, no? Pero, hindi lang po yun ang goal ng ating buhay. Ang pinaka-goal po talaga ng ating buhay, ayon sa ating pinag-aralan, ay unti-unti tayong makatulad ng ating Panginoong Jesucristo. Tama ba ba? Sabi sa Romans 8:29, tayo po ay mga tinawag to be conformed to the image of His Son, Jesus Christ. At yun po ay may mga bagay tayo na sa buhay nito na dapat gawin para unti-unti na mapalapit tayo doon. Hindi naman tayo fully magiging perfect habang nandito tayo, pero pagkapiling na natin ng Panginoon Jesus. Pero may part pa rin tayo na dapat gawin. At yun po magdi-distinguish sa isang mananampalatayang parang nakontento na lang na siya naligtas. At sa isang mananampalataya na talaga mayroon siyang ganung malalim na pa-appreciation sa ginawa ng Diyos para sa kanya. Yung pagliligtas at pagbibigay ng panibagong meaning sa buhay na makabuluhan. Ano talaga ang significance ng ating buhay? Tayo po ba ay kagaya din lang ng mga hindi mananampalataya sa ngayon na parang ang pinaka-mithin na sa buhay ay maging sikat, yumaman, at kung ano pa mga bagay dito sa buhay. Meron pa bang higit doon? At dapat yan. At yun po yung plan ng Diyos sa atin. Kaya simulan po natin na meron tayong kailangan na gawin in connection po sa nais ng Panginoon, lalo na pagmumuhay natin bilang mga Kristiyano, bilang mga anak niya. At hindi nga po katulad naman kasi natin ko sa una na sa simbahan lang, okay, parang banal. Pero paglabas ay wala na ulit pagkakaiba sa ibang mga tao. Okay po? So, meron po tayong ika nga ay kaugnay sa pangkalahatang pag-ugali na binagong buhay. Transformed life. Kaya basahin po natin ang mga talata. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Sa unang bahagi ng chapter 12, sinasabi ni Apostle Pablo kung paano natin maipapamuhay ang buhay Kristiyano. Ang una po ay sa pamamagitan ng pagko-consecrate ng ating sarili o pagdededicate ng ating buong pagkatao. Sabi ko na living sacrifice. At ang katangian pa ay banal
Yun ang natanggap-tanggap sa Diyos, acceptable to God. At yun po ang talagang karapat-dapat nating paglilingkod o pagsamba sa Kanya. Of course, kasama yung ating pagsamba in worship, ano? Ayun po ay corporate tayo together. Pero ang sinasabi dyan, araw-araw, ano? Kasi buong pagkatao natin ang ating alay. No? Pagka sinabi kong living sacrifice, in contrast po yan doon sa lumang tipan na maghahandog ang mga Israelita. Papatayin yung kanilang handog, di mo ba? Na kambing o kaya ay tupa, bakit tupa, kordero, bilang handog sa kanilang kasalanan para sila mapatawad ng Diyos. Patayin yung mga handog. Pero ngayon po, ang ihandog mismo natin, sarili natin. Pero hindi naman natin gigilitan ng ating Diyos. Kundi mga buhay na handog tayo. So di mamumuhay tayo para sa Diyos, sa kanyang kalooban. No? At ang kabilang side ito, no? Parang dalawang side dyan ng coin ng pera. No? Sa kabilang side, yung pagkakonsecrate mo. And then sa kabilang side, yung pamumuhay mo. Ano, kasi ikaw, dedicated ka sa Diyos, sa kabilang side naman, ay sabi ko, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Doon po papasok na may iba ng uri ng conformation tayo pupuntahan dapat. Hindi na sa takbo ng mundong ito, kagaya ng karaniwang mga tao, kung ano ang kanilang pinakahininanasa sa mundong ito, kundi ang conformation natin ay para kay Kristo. Kung paano namuhay si Kristo bilang lingkod ng Ama. At kasama po din pagtatransform, pagpapanibagong isip natin. Kasi hindi po ba pinaproseso natin ang lahat ng ating nakikita, naririnig, nadadama sa magitan ng isipan natin. Kaya kailangan ma-reorient po dahil depende kung kailan na tayo nakakilala sa Panginoon. Napakarami natin natutunan sa mundong ito na hindi okay, na hindi tama sa harapan ng Diyos at marami pa ay kasalanan o pagiging makasarili. Doon po tayo yung binabago ng Diyos. Dahil hindi naman tayo naging Kristiyano, biglang parang holy ka na nasa lahat ng bagay. Hindi. Kundi ikaw ay una, ang katiyakan natin, ligtas sa tayo, naging anak tayo ng Diyos. Pero yung mga pag-uugali natin, yung mga pag-iisip at pagsasalita, ay kailangan unti-unti ring mawash. At mapanibago. Yan po ang sinasabi sa atin ni Apostol Pablo na tamang paraan ng pamumuhay na karapat-dapat sa ating Diyos. Para daw that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Doon po natin maunawaan ang kalooban ng Diyos talaga. Kung tayo magkakaroon ng disiplina ng pag-transform sa isipan natin, renewing. At ano po ang tool natin? Siyempre, salita ng Diyos. Kaya po ito, gayon na lang laging paulit-ulit natin sinasabi, unless po tayo maging seryoso sa pagtanggap ng salita ng Diyos every day, hindi po tayo makakapag-expect ng talagang paglago ng ating relasyon at pagkakilala sa Diyos. Yan po, paglalatag ni Apostle Pablo from the start. Kailangan po natin i-consecrate, sabihin, set apart natin. Parang tayo nakabukod. Para daw po yung mga nagpapunta sa military, talagang sila ay, for a while, ay walang munang komunikasyon sa kanilang pamilya. Parang kagaya po na aking mga anak ngayon, yun ang naranasan. Kasi part ng training nila yun, nakaset apart sila, nakabukod. Para talagang mag-concentrate sila sa training at sa mga kanilang kailangang matutunan. Tayo naman ay more on pag-set aside ng time na para sa Diyos, sa Kanyang salita, para po doon tayo mapanibago patuloy. For I say, through the grace given to me, everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith. For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function, so we, being many, are one body in Christ, and individually members of one another. So sinasabi po niya ng Apostol Pablo, huwag tayo mag-isip na kaya na natin lahat. Ay, Christian na ako, tapos ako pa ay edukado. Para baga na kung hindi din naman siya magkakaroon ng pagpapahalaga sa salita ng Diyos, hindi rin po
magagamit siya ng Panginoon. Hindi po yung ating edukasyon o mga nakamtan na sa buhay ang magsasabi kung tayo magiging maayos sa lingkod ng Diyos. Kundi kung gaano tayo katapat sa Kanyang mga instruction sa salita ng Diyos. At dahil may mga iba't iba pong kalooban Diyos, hindi po pinagkalooban ng isa ng lahat ng kaloob, kundi in-intention ng Diyos na bahagi, may kanya-kanya, para daw yun magkakatulong kagaya ng ating katawan. Iba't iba ang function ng mata, ng bibig, ng kamay, at ng iba pang bahagi ng ating katawan, lalo na yung ating mga internal organs. Pero iisa tayong katawan. Iisa tayo yung katawan ng Kristo. Sabihin, kailangan natin magtulungan at magkaisa. Parang po sinasabi, huwag tayong magmataas. Huwag tayong magmalaki sa isa't isa. Para bagang mas mahalaga tayo kaysa sa iba. Diba? Pare-pareho po ang ating halaga sa mata ng ating Diyos. Magkakaiba lang tayo na pwedeng gawin. Ang paglilingkod dahil sa, depende sa kanyang pinagkaloob sa atin. Alright? Sa atin, pinagkalooban din ng kakayanan ng makapangaral, madidiscover yan, pagtuturo, o kaya ay sa musika, o kaya sa iba't ibang klase ng paglilingkod. Ang mahalaga, gawin po natin ang may katapat. Having the gifts, differing according to the grace that is given to us, let us use them. Yun, ang mahalaga, gamitin. Huwag isa-isang tabi. Na parang, mas marami, sila na lang, sila naman ang magagaling, makaya natin sa isang form din po yun ng pride, In prophecy, let us prophesy in proportion to our faith. Let love be without hypocrisy. Avoid what is evil. Cling to what is good. Be kindly affectionate to one another with brotherly love in honor, giving preference to one another. Mas pahalagahan daw natin, mas unahin natin yung ating kapwa kaysa sa sarili natin. So, makikita po natin kung dati ang ating pong tendency bilang mga tao, lalo na hindi pa tayo nananampalataya, ay self-centered tayo. Di ba? Yung laging pakabig. Ang gusto natin tayo makikinabang. Makikita mo na sa Christian life, ang itinuturo ay other-centered. Sa iba ka naman magtuon. Pagpalain mo siya. Dahil ikaw tumatanggap ka ng pagpapalang ng Diyos. Yun po ang kakaiba. Pero karaniwan, baka nakikita pa rin natin sa ating sarili, karapatan ko muna bago kayo. Ganun, di ba? Kaya hindi makapag-open up sa kapwa, hindi makapagbigay ng sarili, ng oras, ng lakas. At kung makikita po natin, yan po yung uri ng buhay na ninanais ng Diyos. Pero, I think marami pa rin mga naging ng palataya na ang focus pa rin nila ay sarili nila. Ayaw kong maabala. Diyan sa mga gawain sa church, magsisimba na lang ako, pero doon sa mga ibang klase ng paglilingkod, kayo na lang dyan. Kailangan ko munang magtagumpay sa gusto ko. Maaaring ganun, Meron mabasa na kayo, parang comic strip, sabi noon na yun. Ay, kasi maliit na bata pa ako para pumunta sa church. Tapos, may kasunod. Ako kabataan, napakarami kong ginagawa, busy para ako magpunta sa church. Okay, tapos ko nagkapamilya na. Naku, maraming alalahanin kayo para sa kanang mula ang church. Kaya tumanda na at may masakitan ko. Sobrang ako na nahiya na ito, hindi ka ako makakapag-church. Hanggang sa namatay na, hindi na nakapag-church. Ganun ang minsan, o karaniwang iniisip ng mga tao. Walang time sa Diyos. Paano kaya kung ang Diyos walang time sa atin? Samantalang siya ay bumigising sa atin sa bawat umaga, nagbibigay ng bagong lakas, bagong pagkakataon, mga pangangailangan natin. Pero tayo parang struggle sa atin kung anong ibibigay natin oras sa Diyos. Isipin mo natin ang bagay na. Refrain of one evil for leaders, mag-jump na po tayo sa itong verse. Have regard for good things in the sight of all men. Sabihin lang yan ay, huwag tayong gaganti ng masama sa masama. If it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men. Sikapin natin maging mapayapa tayo. Huwag tayong makaramdam lang ng konting galit o konting tampo ay kung ano-ano nasasabihin sa kapwa. Maging maingat po tayo dahil siyempre nakaka-apekto po sa ating kapwa yung ating mga sasabihin. Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath.
For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Ibigay po natin sa Diyos yung paghihiganti. Dahil siya yung angkop na maghiganti sa kapwa. Hindi kagaya natin baka pagka tayo naghiganti, tayo rin ang mapapahamak. Dahil kung nakasala tayo sa kapwa, makukulong pa tayo. O di, ibigay natin sa tamang otoridad. Una sa Diyos, and then sa mga otoridad na ibinigay ng Diyos sa mundo. Sabihin, kung pinaglakawan tayo, sukulong natin sa may kapangyarihan. Huwag tayo ang gagawa ng bagay para malalagay din ang ating sarili sa panganin. Okay? At talo na, magkakasala tayo sa Diyos. Therefore, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him a drink. For in so doing, you will heap coals of fire on his head. Parang yun po yung mga instructions sa atin na parang ang hirap pang gawin. Ang hirap agad gawin. Maliban na magkaroon na po tayo ng damdamin na unti-unti na papatulan sa ating Panginoon sa Kristo. Yung damdamin mapagpatawan. At hindi mapaghiganti. Hindi kakatiwala sa Diyos. Pero gaano tayo? Kalapit na sa ganoong damdamin. Tayo po ba pagka yung nasaktan agad din na ang gusto makaganti ng pananakit sa salita man o sa gawa o ating pinapanalangin sa Panginoon. Nagkakaroon na tayo ng konting pagpipigil magiging mahinahon dahil alam natin, teka, hindi na ako hindi na ako dati. Ako ngayon may pananagutan sa Diyos. Ako ngayon anak na ng Diyos. So, yung aking ugali ngayon, hindi na dapat yung kagaya dati na biglang mananapak ng kapwa. Okay? Dahil, sabi po sa verse 21, do not be overcome by evil, but overcome evil. Yan po ang tunay nating labanan at pagtatagumpay. Marami tayong iniisip na mga tagumpay dito sa buhay. Dito, sa pag-aaral, pagtatrabaho, sa sports, sa iba't ibang talento natin na parang ang daming winners nagkakaroon ng trophy, medalya. Pero ano po ba, sa buhay Kristiyano po, ang tunay nating labanan na dapat tayo magtagumpay ay laban sa kasamaan. Yung mapagtagumpayan natin ang anumang uri ng kasamaan na tayo pinipilit na ibagsak. Kasi yun po ang ating talagang tunay na kalaban natin. Yung gawa ng diablo, yung mga panunukso, yung mga pandarayan niya ay mapagtagumpayan natin at maging mga damdamin hindi rin tama. Kagaya ng mga sabihin natin, pakipag-away, sabi sa Biblia, iba pang mga pagsasalita na hindi maganda, pagtungayaw, at immoralidad, pamumuhay, at iba't iba pa. Yung mga ating dapat pagtagumpayan. Do not be overcome by evil. Huwag natin hayaan tayo ay matalo, kundi talunin natin sa tulong ng biyaya ng ating Panginoon. Amen po ba? So yun po ang ilan sa mga pangkalahatang pag-uugali na inaasahan sa atin ng Diyos ngayon kung nakita natin yung kahabagan. Kaya nga, ang appeal po niya po sa Pablo, by the mercies of God. Dahil kinahabagan tayo ng Diyos. Nung tayo makasalanan pa, niligtas niya tayo sa pagitan ng sakripisyo ni Kristo. Tumugon naman tayo dapat na may tawag natin utang na loob. Na tayo po, kahit hindi na talaga natin mababayaran ng ating mga gagawin, pero yung man lang magpahayag tayo ng appreciation sa magitan ng ating paglilingkod at pagsisikap na tularan ng ugali ni Kristo, yun po ay pagiging kalulog sa Diyos. Okay? Pangalawa, kaugnay sa mga may kapamahalaang pangtao o sa mga otoridad, sa mga leaders natin sa lipunan. So ano ba ating dapat maging attitude sa kanila? Let every soul be subject to the governing authorities. For there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. Therefore, whoever resists the authority, resists the ordinance of God, and those who resist will bring judgment on themselves. So alam po natin, basically, ang sinasabi po dyan, yung mga government natin ngayon, primarily, galing siyempre ang authority sa Diyos. Ngayon, alam natin na iba't iba rin form ng government meron sa atin. Tawag, democracy, kaya medyo may kalayaan tayo. Pagaya ng ibang bansa. Paano kaya yung mga bansang North Korea? Ang government nila ay komunista o socialism ng China.
na talagang very sila sa mga nila, sa mga residents nila, sa mga citizens nila. Control na to the point na kapag ka nagkamali, papatay na agad. No. Paano natin babalansin? Well, ang iba nga, minsan ginagamit pa yan para kahit na sabihin ng gobyerno, gawin nyo. Para po sa akin, may danger po doon. Dahil may time po na ang government ay nagsasabi na hindi tama. Kahit po na noon, panahon ng mga alagad, na pinipigilan sila na magpahayag ng gospel. At ang iba sa kanila ay kinukulong, pinarurusahan. Pero ano sabi ni Pedro? Sabihin mo sa akin, gusto nyo dapat namin sundin. Ang Diyos o ang tao? Yun, doon po sa point na yung ganito. Ang ibig sabihin po niyan, kung ang ipinagtutupad ng gobyerno ay ayon sa tama o sa gusto rin ng Diyos, ay dapat natin po sundin. Pero kung mga hindi tama o kasamaan, ay bakit natin susundin yun? Dahil pagka gano'n, ang Diyos ay hindi natin sinusunod. Kundi yung tama ang pinapatupad ng batas, yung po ating susundin. Of course, malalagay sa panganib, lalo na yung mga nasa komunista. Pero, siyempre, may paraan siguro ang Panginoon para sila at turuan kung paano magdidil sa ganun. Pero tayo pumanos siya, paano na kung sinusulong na ng gobyerno ay okay na ang abortion. Sa batas, may karapatan na. Di ba? Kagaya sa ibang bansa. Tayo ba bilang mga kasasa, okay na po lang ang abortion. Pero sa salita ng Diyos, kasalanan, di ba? Do not murder. Okay na ang divorce. Okay na ang homosexuality. Same-sex marriage. Ano pa gagawin natin? Kung ba sinabi ng gobyerno, okay na, susundin na rin natin. So, matidistinguish po natin kung hanggang saan tayo susunod sa sinasabi ng gobyerno. To the point na ito'y okay pa rin. Sa kalooban ng Diyos, sumunod po tayo. Pero pagka to the point na sinisira na, all against ito sa kalooban ng Diyos, mali tayong hindi umayon. Kaya nga, do not be conformed to this world. Hindi po sinasabi. Ang para po sa akin yan, na nangyari po yan. Kahit itong nakaraang pandemic, na ako po ay, hindi ako sumunod sa ilang mga bagay na sinasabi ng gobyerno. Ay para sa akin, hindi okay yun. Ilaan yung karapatang pantao. Nalampas na sa dapat asahan o dapat ibigay ng gobyerno. Right? Nakaraan na po yun. Hoping kapag dumating ulit yung mga ganyung panahon, ay mas marunong na tayo kung paano tutugon sa mga batas at mga tao. So, up to the point po na ayon at tama ang ipinatutupad ng human authorities. Tama po, sundin natin. Pero pagka maliwanag po na ito ay labag na rin sa kalooban ng Diyos at sa kanyang mga sa tama ay para po sa akin ay ang Diyos po ang dapat natin sundin. So, kasunod pa po noon, for rulers are not a terror to good works. Yun naman talaga ang dapat commitment ng mga gobyerno. For good works, sa mabubuti. But to evil, are not a terror to good works, but to evil. Sabihin, para sa kasamaan, yung sila ay magiging laban. Do you want to be unafraid of authority? Do what is good, and you will have praise from the same. Yun. Pagka naman mabuti at tama ating ginagawa, hindi tayo dapat matakot sa gobyerno. Di ba ba? For He is God's minister to you for good. But if you do evil, be afraid, for He does not bear the sword in vain. For He is God's minister and avenger to execute wrath on him who practices evil. So diyan po sinasabi ang layunin, ang function ng government is para magbalanse ng kapayapaan at gusto mo gumagawa ng kasamaan, hindi sumusunod sa tamang batas, ay sila ang magpaparusa, sila ang agents ng Diyos. Kaya kung may mga kulungan tayo, kaya may mga iba't ibang uri ng penalty. Yun po ay itinatag ng Diyos para masawata for a while ng mga kasama ang ginagawa ng mga tao. Para doon po yun. Pero pagka masama na din, ang inuutos ng gobyerno ay hindi ko susundin. Dahil ang gusto ko sundin ay ang Diyos. Okay na ba?
Kaugnay sa may mga kapamahalaang pangtao. Yan. Therefore, you must be subject. So, not only because of wrath, but also for conscience sake. Sabihin yung ating mo papapasakot sa gobyerno, hindi lang dahil takot tayo maparusahan, kundi dahil sa konsyensya natin, alam natin kung anong tama, o ano ang dapat sundin yung gawin. No? So kahit tayo ay wala nakakakita, hindi tayo tatawid doon sa, ang tawag doon, JJ walking ka. O kaya hindi ka basta liliban ng hindi pa nag-go signal. Like traffic light. Kasi, konsyensya mo ang iyong, ang mas i-consider mo, hindi dahil may nakakakita o hindi. Render therefore to all their dues, taxes to whom taxes are due, customs to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor. Kaya tayo nagbabayad ng buwis. Yan. Sa atin po ba, tayo po ba ay tapat o bayad ng buwis? Kaya yung mga may business, may mga trabaho, may part ko na tayo nagbabayad ng buwis. Dahil, ayun po ay parang, yun ang kanilang pangsweldo naman sa kanila. Supposedly, bagamat alam natin ngayon na hindi lang sa buwis nakuha ng mga kinikita, yung mga politiko, ang Diyos na ang bahala ko doon, na sila rin ang mananagot kung hindi sila nasisiyahan, hindi sila kontento doon sa sweldo lang nila, kundi sa mga kinukuha pa sa mga proyekto ng gobyerno. Ang Diyos po ay may kanyang panahon para i-judge yung mga nagkakasala sa ganung paraan. So, and then, kung naman sa kapwa-tao, no one anything except to love one another. For he who loves another has fulfilled the law. Sa Tagalog, wag daw po tayo magkautang sa kanino man. Maliban yung pagkakautang na magmahal. So, parang sinasabing mas iwasan po natin na tayo maging mangungutang. Na tayo magkautang. Kasi sabi nga sa Proverbs, ang mga nangungutang ay slave ng mga nagpapautang. Ay dumating pagka di ka nakabayad, maaaring ilitin yung iyong mga gamit. Kung ikaw na sa husgado. As much as possible, iwasan po natin ang pangungutang. Sa halip, ang maging utang daw natin palagi, yung magmahal. Parang may utang ka sa iyong kapwa na mahalin siya. Okay po yun, dahil gagawa ka ng mabuti. Kaya pagka sinabi mo, alam mo bakit ako lumalapit sa iyo? Kasi may utang ako sa iyo. Anong utang sa akin? Gusto kitang mahalin ko. Hindi, pwede siguro paraan ng panliligo. Okay. For the commandments, you shall not commit adultery. You shall not murder. You shall not steal. You shall not bear false witness. You shall not covet. And if there is any other commandment, all are summed up in the same. Namely, you shall love your neighbor as yourself. Yung po ibig sabihin ng pagkakautang natin. Huwag natin gagawa ng masama ang kapwa natin sa halip gawa natin ng mabuti. Okay? Love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. At yun po ang ibig sabihin ng tunay na pag-ibig. Hindi po yung pag-ibig na naiisip ng mundong ito na lustful o erotic. Kundi yung love na talaga ang concern mo ay yung sa ikabubuti ng kapwa. And of course, ang highest nating desire sa ating kapwa na hindi paligtas ay yung sila ay makakilala sa Panginoon. Kaya gusto natin bahaginan sila ng gospel para sila ay magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. So yun po yung dapat unang kaugnayan natin sa ating kapwa. Huwag tayong magkautang maliban sa utang ng pag-ibig. Ganun pa rin, let us walk properly as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy. Tayo naman sa ating sarili. Huwag po natin hayaan tayo ay maalipin ng iba't ibang uri ng kasalanan na binabanggit dyan. But put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust. Doon din yun. Disimula po na kung paano natin dinidisiplina natin sarili. Na hindi tayo mahawa sa kabulukan ng mundo, kundi nagiging kabilang na tayo sa mga nagpe-preserve, kagaya ng mga asin, di ba? Or preservative yung asin, para manatiling sariwa
ang mga relasyon, mga ugnayan at maayos, mapayapa. So, yung pong personal nating patutuo, napakahalaga. Yan, so, hindi ko na po binasa yung ibang mga verses. So, hope, patuloy niyo pong babasahin. No? Kaugnay naman sa mga hinga pa kapatiran. Ito na, balik naman tayo sa loob ng church. From time to time, nagkakaroon po ng mga friction sa mga kapatiran, sa mga pag-uugali at sa mga paraan ng pagsasalita, paglilingkod, paano daw tayo makapag-ugnayan? Sabi po, receive one who is weak in the faith, but not to dispute over doubtful things. So, yun po yung unang paalala ng Apostle Pablo. I-accept natin ang isa't isa. Kay bago pa mananampalataya o hindi. Okay, kahit matagal lang mananampalataya, pero parang bago pa rin. Ibig sabihin, hindi pa lumago. Ay sabi, kailangan tayo ay maging mapagtanggap, gentle sa isa't isa, at huwag nang pag-alitan pa yung mga doubtful things. Ibig sabihin, yung mga hindi tayo sigurado na mga bagay, ay huwag nang maging source pa ng conflict. Ano ba yung mga example noon? For one believes he may eat all things, but he who is weak eats only vegetables. Let not him who eats despise him who does not eat, and let not him who does not eat judge him who eats, for God has received him. Kailangan bigyan natin ng context yan para mas maunawa natin. Hindi, ang sinasabi ko yan ay may kumakain daw ng kahit na ang iba naman kumakain ng gulay lang. So tapos parang ang iniisip mahihina yung gulay lamang ang kinakain. Naman tayo kahit nakakain yun yung malalakas. Parang ba yun? Parang ganito po yan. Ang context po niya, lalo sa panahon ni Apostle Pablo, dahil noon po uso yung mga paganism at mga pagan worship and sacrifices. Sa kanila po mga palengke, ay siyempre, meron po doong pagkatapos na sacrifice, yung mga labis, ay dadali sa palengke yung isinakripisyo sa mga Diyos-Diyosan, pagan gods. Tapos dadalhin din sa palengke para pagbili. So, yun naman ay okay, kumbaga in the sense na hindi naman bulok, hindi masama. Hindi pinalalanginan lang ng mga ganyan. Pero as food, okay siya. So, merong mga Kristiyano rin na bumibili ng ganon. Kasi yun po ay mga, sabihin natin, para mga pili, choice cuts. Ika nga, okay, nakarating sa ibang bansa, may nakalagay minsan sa mga karne na choice cut. Ganyan, o kaya ay basta parang bukod tangi. Pero yung pala, dahil kaya choice, pinipili pinakamaganda para ihandog sa kanilang Diyos-Diyos. May mga ganun din po. Kaya marahil nagkaroon ng pag-uusap ng ibang mga ay, ihandog yan sa Diyos-Diyos. Ayaw ko na kahit na maganda. Okay. Pero may mga naman po, na sa kanila, hindi na naman dahil pinagpapasalamat ko nga sa Diyos. Malinis naman ito. Sa kahit hindi mo ako naniniwala doon sa mga Diyos-Diyos sa Diyos. Okay po yun. Doon sa iba, pero doon sa mga sabi nga ay mahina pa sa ganung bagay, ang tingin nila ay parang ang magkakasala o sinasalang sa mga Diyos. Lalo na kung ito ay mga Hudyo pa, na mas sila, yung Jude, mga Hudyo na naging Kristiyano. Pero yung mga Gentile na naging Kristiyano, na hindi naman nila practice yung mga paghahandog sa iba, ay mas okay sa kanila bumili ng gano'n. The point is yun, yung po ay depende na doon sa konsyensya ng tao. Hindi po natin dapat i-judge sa sino man dahil lang sa kinain niya. Okay, nagbibigay tayo ng recommendation kung ano ang mas healthy. Alam mo ba, ikaw ba'y ayaw mo na kumain ng dinuguan? Kasi para pero yung kapatid na kumakain pa rin. So, huwag po natin i-judge ang isa't isa. Nasa sa atin na rin po pagpili. Ako, ang ginagawa ko ay kung ano po, depende na sa aking health, kung ano makabubuti sa aking kalusugan patungkol sa pagkain. At hindi sa kung anong spiritual, nito. Pero may time po, na sabi ko na po sa Corinto, minsan naman. Pero ganito, huwag mo hayaan i-judge ka ng iba sa iyong mga kinakain, lalo na kung meat, mga sacrifice o idols, pero alam mo malinis naman. Pero, kung inabili mo at wala namang pumapumupuna sa iyo, pwede mong kainin na. Pero halimbawa, may sinabi sa iyo ng binilhan mo, o kaya at pakinig lalo ng mga iba ba,
Yan ay isang sakripisyo sa ganitong Diyos. Huwag mong kainin. Huwag mong bilhin. Hindi para dahil sa iyong sariling konsyensya, kundi para sa konsyensya ng makarinig. Nung iyong kapatiran, mahina pa. Para ang concern mo na doon ay hindi dahil tama ka, kundi gusto mo, ikaw ay may concern sa kanya na huwag siyang ma-stumble. So kaya po, for a certain time, kung ikaw ay aware na mayroong may stumble, ma-offend sa iyong gagawin, ay mas magaling pang ikaw na magpaubaya. Nakuha niyo po ba? Sabihin mo. Yung po ang sabihin na ating tanggapin ang mga mahihina. Kung alam mo yun ang kanyang conviction, adi sa ibang pagkakataon na lang, yung hindi siya aware. Para sa iyo naman, yun naman, hindi kasalanan. Ikaw man ay kumakain ng anong klaseng pagkain. Dahil sinabi naman sa Biblia na lahat na inilinis ng Diyos, basta ating pinagpapasalamat. No? Kaya ang atin naman ay to act in wisdom. Ito naman baka kainin ko ito, makabubuti sa aking kalusugan. Alam ko na ako diabetic na. Alam ko na mataas na aking uric. Yung mga ganun ba, pero kakainin ko pa rin. So more on sa health issues na po yun, hindi na sa spiritual o theological matters. So isa po yun. Yung po yung mga doubtful things na hindi natin tiyang. Huwag po natin huhusigahan ang sino man. Who are you to judge another servant? To his own master he stands or falls. Indeed, he will be made to stand. For God is able to make him stand. One person esteems one day above another. Another esteems every day alike. Let each be fully convinced in his own mind. Ito naman, patungkol sa mga pinapahalagahang mga araw. Meron nga sabi, dapat hindi sa 25 tayo nagliliw ng Pasko. December 25 ko ba? Yung mga ganon. O kaya, halimbawa, Sabado dapat ang pagsamba, hindi Linggo. So parang doon po papasok yan. O yung mga araw na parang mga pista-pista, mga birthday. Parang ganoon din po, nasa sa kung ano yung pinapahalagahan ng tao sa harapan ng Panginoon. Hindi rin po natin dapat i-judge ang sino man. Kayo naman yung Sabado na nasimba. Kayo naman Linggo. So, ang alam natin, dapat sambahin ang Panginoon. Di ba? Araw-araw pa nga, dapat natin sambahin ang Diyos. Kaya nga sabi, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Di ba? So, hindi po kung anong araw lang. Well, depende po yun sa kung ano na yung mga na-introduce sa atin, mga kaalaman patungkol sa mga ganong araw. Minsan, kung ayaw talaga natin, ay dahil ang feeling natin mawawala ang kapayapaan, huwag natin pilitin ng iba at ang ating sarili. Ituloy natin kung ano yung sa tingin natin sa harapan ng Panginoon, may kapayapaan tayo sa mga bagay. Okay? For none of us lives to himself and no one dies to himself. So, sabihin, i-consider po natin ang ating kapwa. For if we live to the Lord, and if we die to the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's. For this end, Christ died and rose and lived again, that He might be Lord of both the dead and the living. Ngayon, siguro naalala ko lang, ang isang mahalaga po natin i-consider din, ganito, lalo na bilang mga mananampalataya sa isang local church. Dapat po natin i-consider naman kung ano yung sabihin natin tipan na ating pinirmahan. May mga doon yung bylaws natin, yung constitution and bylaws. Na ibig sabihin, kapag tayo pumasok naman sa isang local church, sa isang ay kung ating i-embrace yun, papasailalim tayo doon. Kahit maaaring initially hindi pa fully tayo kumbinsido o hindi tayo sumasang-ayon. Pero dahil sa tayo ay pumirma, sabihin, sige, makikiayon ako. Ang policy ng church ay dapat yung mga magiging leader ay sabihin natin mga isa lang asawa, siyempre. Dapat o kaya ay yung kanyang mga yung kanyang kalagay, hindi siya involved sa ibang mga grupo na questionable. At may mga hindi siya sugalero. Kung ano man, sabihin meron din po naman mga sinusunod tayo. Pinagkakasunduan tayo ng mga katangian, di ba? Ng mga magiging leader in church. Okay? So yun na po, nakadepende sa church
government na tinatawag kung ano yung pagkakasunod. Yun po ay dapat din natin consider sa part na ganyan. Bilang pagpapasakop sa mga otoridad dito. Kasunod po niya, therefore let us pursue the things which make for peace and the things by which one may edify another. Yun po ang mas isipin natin, paano natin mapapatatag at mapapanatili ang kapayapaan sa isa't isa. And then, do not destroy the word of God for the sake of food. All things indeed are pure, but it is evil for man who eats with offense. Kapag ikaw ay gagawin mo isang bagay na hindi ka sigurado, o kaya ay may takot ka, o kaya dahil sa nagalit ka sa kapwa, ay hindi ka kumakain ng may pananampalataya, hindi ka kumikilos ng may pananampalataya. It is good neither to eat meat, nor drink wine, nor do anything by which your brother stumbles, or is offended, or is made weak. Yan naman, lalo na sa sinasabi, ay ako na may nakunuha ako nito, hindi naman ito kasalanan gagawin ko. Pero, mas i-consider mo yung maaaring mag-stumble sa iyong gagawin. Okay? Yun po ang mas katagap-tagap sa Panginoon. Mas mabuti dahil kung ikaw man, kahit okay lang yung gagawin mo, pero may iba namang magkakasala dahil sa iyong gagawin. Hindi ka rin nakatulong. Di ba? Naka-stumble ka na. Ba? So, kaya magiging maingat po tayo sa ating mga sasabihin, gagawin, at kakainin, iinumin, depende po. Baka ba tayo minum alak, gusto? Alam niyo po, bawa, sa isang handaan, wedding. Minsan, pagka mayroong red wine na tinatawag, pagkatapos namin kumain ng mga meat, kami ang mga pasaway, mayroong ng kaunting red wine. Kasi pang po yun, pang pantulong sa digestion. Hindi po kami naglalasing. Ang mahirap ay kumuha kami ng tigi-tigi sa bote na iuwi namin. Yun, hindi naman ganun. So, nasa context po yun. At sabi nga nyo ba, meron pong ika nga ay medical use ang wine. Di ba? Pero huwag lang sosobra. Yun ang sinasabi ko. Meron pa po, ito na po sa we then who are strong ought to bear with the scruples of the weak and not to please ourselves. Yun, sa mga kahinaan, sa mga kalagayan ng mga mahihina. Siguro lalo ng mga bago mananampalataya. Huwag din naman po na tayo maging dahilan para yung bago mananampalataya dahil ikaw ay nananampalataya, sabi mo ay sige, punta tayo dito sa lugar nito. Halimbawa, ay nightclub. Ako mag-i-ebanghelyo, sumahan mo ko. Sa nightclub. Ayun, ganun, Kailangan po natin ding bigyan ng pansin, act in wisdom, ika nga. Let each of us please his neighbor for his good. For his good, leading to edification. Yun po yung other-centered, na hindi self-centered. Ang tawag din altruism sa ethics Ang self-centeredness naman yun. Parang makasarili. For even Christ did not please himself, but as it is written, the reproaches of those who reproach you fell on me. Tinanggap ni Yesu Kristo po. Yung mga paglilibak, hindi siya gumanti, pero dahil po para tayo iligtas. And then, for whatever things were written before were written for our learning, that we through the patience and comfort of the Scriptures might have hope. So, may the God of patience and comfort grant you to be like-minded toward one another, according to Christ Jesus, so that you may, with one mind and one mouth, glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Therefore, receive one another, just as Christ also received us to the glory of God. Yung po ang dahilan, kaya sinisika po natin, bukod sa ating regular na worship service na pagka-Sunday, prayer meeting, ay mag-add po tayo ng ministry ng small group. Kasi doon po natin mas ma-express yung ganoong pag-care sa isa't isa. At doon natin matetest kung saan na tayo doon. Pero ang kailangan po natin maging, bottom line ay
tanggapin natin ang isa't isa. Kung nasa saan tayo ngayon, yung here natin. Kaya sabi ko, meron tayong there na gustong ma-achieve. Yung po tayo maging malalago sa ating pananampalataya to the point that kaya na natin makatulong din sa iba. Siguro ang isa pong pwedeng there natin, yung gusto natin ma-achieve bilang mga mananampalataya, yung darating sandali na kaya mo na by yourself mag-share ng gospel sa isang tao, di ba? Sa kaibigan mo, sa kaklase, hindi ka na nahiya, hindi ka na tatapin. Isa po yun sa achievable, O kaya ay kaya mo na manguna sa isang small group, kaya mo na mag-devotion sa prayer meeting, eventually, kaya mo na rin mag-preach sa unahan. Yan po yung mga parang level up, pagle-level up na kailangan nating maranasan bilang mga mananampalataya. Nasa iyo, pagharap natin sa ating Panginoon, tayo ay meron tayong ay confidence na, Lord, meron akong paglilingkod na ginawa para sa iyo. Ano po ang ating, nasa saan na tayo kung kayo po ay mag-iisip, ano na kaya ang kalagayan ko sa buhay ng Kristiyano? Nasa ang here ka na? Yan. O ba yung lumalago na? O ikaw ay medyo pasabit sa pero nandun yung desire mo. Nasa na? Eventually, kaya ko na mag-share ng gospel, kaya ko na mag-mentor, kaya ko na mag-lead ng isang group, kaya ko na mag-lead ng Bible study, at magiging tagapagsulong kami ng church. Yan po ang ating mga desire, pangarap bilang mga mananampalataya. Hindi agad yung kaya ko na pumunta sa langit kasi naging Kristiyano ako. Talagang tunay na po para sa ating lahat. Pagka gano'n, ating desire, baka kunin na nga tayo ng Panginoon. Mapapaaga. Kung yun lang ang ating desire sa buhay na ito. So, pag-isipan na pag-usapan at this time po, pagkatapos ko na ating ito, gusto ko pa na mag-group ulit kayo for 10 to 12 minutes ulit. Yung dati yung mga grupo, pero yung mga bago po, isama nyo po doon sa ka-age nyo, para pag-isipan na pag-usapan nyo po ito. Dalawang tanong lang din po, tatlo. O dalawa nga. Kaya, ano ang iyong pinagtitiwalaan na makapagliligtas sa kasalanan? Kasi in view pa ng ating mga napag-aralan sa ngayon. And then, ano ang ilan sa pinakamimithi mong makamtan sa iyong buhay pagkatapos mong matiyak ang iyong kaligtasan? So, time to share. Ano pa yung mga minimithi natin sa buhay ngayon? Okay, so, proceed po tayo sa ating mga kagrupo. Paki-assist na lang po yung mga bago o sumama na lang sa kagrupo nila. Sa ka-age nila.